Isang gabi nagtrending pa siya. Kinaumagahan, burado na, walang abiso, walang paliwanag. At ang mas masakit, kasama ring burado ang 8 milyong followers. Ang pangunahing pinagkakakitaan ni Wamos Cruz. Sa loob ng maraming taon, ang pangalang Wamos ay halos hindi na maihiwalay sa salitang viral. Siya ang dating binansagang hari ng Facebook kulitan, live streams, mga prank at content na lagit-laging nagtitrending. Pero sa isang iglap, naglahong parang bula ang kanyang opisyal na Facebook page na nagsilbing trono ng kanyang online empire. At dito nagsimulang umalingaw-ngaw ang tanong, ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit biglang nawala ang page ni Wamos? Hindi ito simpleng temporary ban, hindi ito rebranding, at lalong hindi ito glitch. Permanenteng binura ang page kasama ang kanyang digital footprint at milyon-milyong koneksyon na ilang taon niyang pinaghirapan. At sa pagkawala nito, marami ang nagsimulang magbulong-bulungan. Naghihirap na raw ngayon si Wamos. Habang umiinit ang issue, lumalabas ang mga teorya, mass reporting. Matapos ang sunod-sunod na kontrobersya mula sa umano'y scripted accident na ikinagalit ng viewers hanggang sa mga negatibong komentong sumabog matapos ang feature niya sa show ni Tony Gonzaga. Maraming netizens ang umano'y nagsasama-sama upang i-report ang content niya. Sa social media, kumalat ang pahayag ng ilan na karma daw ito dahil sa umano'y pagyayabang at mga isyong hindi pa raw nalilinawan. Pero may isa pang mas mabigat na dahilan. Nitong Nobyembre 2025, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na na-take down ang page ni Wamos dahil sa labis na pagpopromote ng illegal na sugal. Binigyan daw umano siya ng pagkakataong alisin ang gambling content pero hindi ito sinunod. At dahil dito, tuluyan siyang binura ng Meta. Nabatid na ang kanyang kapatid na si Awit Gamer ay nauna nang nawala ng page na may halos 4 na milyong followers at hindi pa rin na ibabalik hanggang sa ngayon. Dahil dito, mas lumakas ang hinala na maaring may mas malawak na crackdown sa uri ng content na ginagaya nila. Sa ngayon, nananatili pa rin isang malaking misteryo ang buong kwento, lalo na't walang malinaw na pahayag mula sa Meta. Pero ang isang bagay ay malinaw, ang isang dating hari ng social media ngayon ay nasa gitna ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang online career. Sa kabila ng matinding dagok at pagkawala ng kanyang pinakamalaking platform, hindi pa tapos ang laban ni Wamos. Nananatili siyang aktibo sa YouTube, gumagawa pa rin ng content, naglalabas ng videos at sinusubukang panatilihin ang koneksyon sa kanyang supporters. Ang nangyari kay Wamos ay isang malalim at brutal na paalala para sa lahat ng mga content creators at pati na rin sa mga nanonood na parang altar ang tingin sa social media fame. Ipinakita nito na ang tagumpay sa internet ay kasing babasagin ng salamin at kasing bilis mawala ng isang click, isang report o isang policy violation. Anong komento mo dito? Karapat-dapat lang ba na nawala ang Facebook page ni Wamos? O isa ka rin ba sa nalungkot sa pagkawala ng kanyang mahigit 8 milyong followers? I-comment yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.